Magandang araw! Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Kaya ganado kung pumasok sa subject niyo, mami. Magkaroon ka ba naman ng isang teacher na kasing ganda at sexy mo? Naku, sino pa ang magbabalak lumiban? Natatawang sabi ko kay ma'am. Ikaw talaga, huwag mo nga akong lukuhin. Aliya at pilit tinatago ang namumulang mukha. Kung wala lang talaga akong fiancé, baka ikaw na ang pakakasalan ko, mama. Huwag ka ngang magbiro ng ganyan, Josh. Baka maniwala ako. Sabi pa niya na natatawa. Kung tutuhanin kaya natin, mama. Sabi ko sa mababang boses at inilapit ang mukha ko sa kanya. Ngunit imbis na umatras, ay inilapit din niya ang kanyang mukha sa akin. Ilang pulgada na lamang ang pagitan ng aming mga mukha. At isang maling galaw ay magdidikit na ang aming mga labi. Sige nga, sabi niya at napatitig sa aking mapupulang labi. Magandang araw po sa inyong lahat. Labis po akong nagpapasalamat sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento sa inyo. Hindi po ito inspirational, ngunit nagbabaka sakaling sa pamamagitan ng aking kwento ay may makuha kayong leksyon. At sana ay hindi nyo gawin ang pagkakamaling nagawa ko. Mahirap ibalik ang tiwalang nawala. Totoo yun. At laking kawalan ko nang sayangin ko ang tiwala sa akin ng isang tao na walang aninlangang pinagkatiwalaan ako. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Josh. Ako ay 26 na taong gulang na. Pero ngayon lang ulit nakabalik sa kolehiyo. Engineering ang kinuha kong kurso. Pangarap ko talaga mula pa noong high school ako. Kung hindi dahil kay Angelica, ang fiancé ko na isang nurse sa Canada, malamang hanggang pangarap na lang ang lahat. Siya ang sumusuporta sa akin. Siya ang dahilan kung bakit kaya kong ipagpatuloy ang pag-aaral kahit nahuli na ako sa lahat ng kabarkada ko. Sinuportahan niya ako sa pangarap ko dahil nga ay sabi ko rin na bago kami ikasal ay gusto ko munang patunayan ang aking sarili sa kanyang mga magulang. At gusto kong maging stable muna ako financially para ako ang bubuhay sa kanya. 2 taon na lamang naman ay magtatapos na ako sa aking kursong kinuha. Ngunit may mga panahon ding natatamaan ng ego ko, Miss Roxy. Gusto ko ring may sariling kita upang suportahan ang sarili. Kaya't nang ialok sa akin ang opportunity na maging student assistant ni Ma'am Imelda, ay agad akong pumayag. Siya ay isa sa mga guro sa College of Engineering. Strikta, pero kilala ring patas at mabait. Ang mga tulad kong working student, madalas nakatoka sa pagtulong sa mga guro. Pagsasaayos ng mga papeles, pag-aasikaso ng ilang bagay sa faculty, at paminsang-minsang errands din sa personal na buhay ng mga ito. Noong una ko siyang makilala, ramdam ko agad ang bigat ng aura niya. 4 na taon nang wala ang asawa. Hindi ko siya madalas nakikitang ngumiti. Pero kapag ngumiti, parang may kung anong lambing at lungkot na sabay na makikita sa kanyang mukha. Hindi ko rin maipaliwanag. Pero iba ang dating niya sa akin, Miss Roxy. Marahil dahil alam kong may pinagdadaanan siya. O dahil kahit may edad na, litaw pa rin ang alindog at respeto sa kanyang sarili. Una kong assignment sa kanya ay ang mag-encode ng mga grades ng klase niya. Tahimik lang ako noon. Nakaupo sa maliit na mesa sa faculty room habang siya naman ay abala sa pagbabasa ng mga papel. Paminsan-minsan, tinitingnan ko siya ng palihim. Kung paano siya mag-adjust ng kanyang salamin, kung paano siya magtuon ng pansin sa binabasa, at kung paano niya ayusin ang buhok na bahagyang nagtatakip sa kanyang mukha. Sa isip ko, kung ibang lalaki siguro, mahuhulog agad dito. Pero agad kong kinurap ang mga mata ko. Tinapik ang pisngi at pinaalalahanan ang sarili. Uy, Diyos, may fiancé ka. Wala kang karapatang mag-isip ng kahit ano o
Sino pa dyan? Lumipas ang mga araw at unti-unti ay naging mas komportable ako sa kanya. Hindi na ako kinakabahan kapag kinakausap niya. Minsan ay tinutulungan ko siyang magbuhat ng mga libro papunta sa kanyang opisina. Minsan naman ay naiimbitahan niya akong kumain ng merienda kapag mahaba ang araw namin. Hindi ko maitatanggi, Miss Roxy. May kakaibang saya kapag siya mismo ang nag-abot sa akin ng pagkain. O kapag nagbubukas siya ng mga kwento tungkol sa asawa niyang pumanaw. Bilang isang lalaking sanay na maging palaban, hindi ko akalaing may mga sandali pala na pakiramdam ko'y bumabalik ako sa pagiging estudyanteng walang muwang. Lalo na kapag siya na ang aking kaharap. At doon nagsimula ang lahat. Ang pagiging assistant ko kay Ma'am Imelda ay unti-unting naging mas personal. Simula nang naging assistant ako ni Ma'am Imelda, napansin kong mas dumadalas ang oras na magkasama kami. Hindi lang sa faculty room, kundi pati na rin sa maliit niyang opisina. At minsan pa nga, sa bahay niya kapag may mga kailangang ayusin. Josh, pakitulungan mo nga ako rito sa mga papel. Hindi ko na kayang buhatin ng mag-isa eh. Sabi niya nang minsang bumagsak ang sandamakmak na folders sa kanyang mesa. Agad akong lumapit. Ako na po, ma'am. Saglit na nagdikit ang aming mga kamay habang inaabot ko ang mga folders. At kahit mabilis lang yun, may kakaibang kuryente akong naramdaman. Napatingin ako sa kanya. Siya naman ay nakangiti lang ng bahagya. Salamat ha, Josh. Kung wala ka, baka natabunan na ako ng sandamakmak na trabaho. Napangiti ako at nagkamot ng ulo. Wala po yun. Sa katrabaho ka naman po ito. 'Di ba? Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi lang ako basta estudyanteng tumutulong sa guro. May kung anong init sa loob ng dibdib ko kapag nakikita ko siyang humihinga ng maluwag dahil naroon ako. Minsan, kapag late na akong natatapos sa kanya, pinapauwi niya akong may bitbit na pagkain. Eto, dalhin mo tong ulam. Sigurado kung hindi ka pa kumakain. Sabi niya minsang inabot ang isang container. Ma'am, nakakahiya naman ho. Sagot ko, pero iniipit niya yon sa kamay ko. Wala nang hiya-hiya. Mas mag-aalala ko kung pauwiin kitang gutom. Napatingin ako sa mga mata niya. May lambing doon na matagal ko nang hindi naramdaman. Kahit pa nga kay Angelica na ngayon ay nasa malayong bansa. Bigla akong nakonsensya, kaya't ibinaling ko agad ang aking tingin. Sa mga araw na lumipas, naging mas personal na ang usapan namin ni Ma'am. Hindi na lang tungkol sa trabaho o kaya ay sa klase. Nagtatanong na siya tungkol sa pamilya ko, sa mga pangarap ko, pati na rin sa relasyon ko kay Angelica. Matibay ka rin, ano Josh? Hindi lahat ng lalaki kayang maghintay ng ganun katagal. Sabi niya minsang sabay kaming nagkakape sa opisina niya. Ngumiti ako pero may halong lungkot. Minsan nga po, parang ang hirap eh. Pero mahal ko si Angelica. Siya naman ang dahilan kung bakit nagsusumikap ako. Siya rin ang isa sa mga taong naniwala na kaya ko pang abutin at tuparin ang mga pangarap ko. Tahimik siyang uminom ng kape. Tinitigan niya ako ng sandali bago siya muling nagsalita. Buti ka pa. May taong naniniwala sa'yo. Ako, nawala na siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Kaya't imbis na magsalita, hinawakan ko lang ang mga kamay niyang nakapatong sa mesa. Sandali lang yon bilang pakikiramay. Pero sa loob ko, ramdam ko ang higit pa sa simpleng pakikiramay, ang ipinapahiwatig ng simpleng hawak na yon. At doon ko napapansin, Miss Roxy, unti-unti akong nadadala sa init ng presensya niya. Isang Sabado ng hapon, pinapunta ko ni Ma'am Imelda sa bahay niya. Kailangan daw ayusin ang printer at ilang file sa laptop niya para sa lecture.
Wala namang problema, libre naman ako. At sanay din ako sa mga ganong gawain. Pagdating ko, sinalubong niya ako sa pinto. Pero hindi siya nakapormal gaya ng nakasanayan ko sa school. Nakasuot siya ng manipis na puting blouse at medyo maluwag sa dibdib. At maikling short na parang pambahay lang. Napalunok ako ng laway bago siya nagsalita. Pasensya ka na, Josh, wala na akong oras para mag-ayos. Diretso ka na lang sa sala. Sabi niya sabay abot ng malamig na juice. Habang nag-aayos ako ng laptop niya sa mesa, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Kapag yumuyuko siya para abutin ang mga papel, ay bahagyang bumubuka ang blouse niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya, pero ramdam kong aware siya. Mainit ba rito? Bakit parang pinagpapawisan ka? Tanong niya habang nakaupo sa tabi ko. Napakamot ako sa batok. Medyo po. Baka dahil lang po sa trabaho. Ngumiti siya pero may lambing sa tono. O baka naman, dahil naiilang ka sa akin. Natigilan ako, Miss Roxy. Parang nabasa niya ang nasa isip ko. Hindi naman po. Sagot ko, pero ramdam kong namumula na ang mukha ko. Sandali siyang natahimik bago siya tumingin ng diretso sa akin. Alam mo, Josh, bihira ako makatagpo ng ganyang klase ng lalaki. Responsable, magalang, at higit sa lahat, may disiplina. Bahagya siyang yumuko at halos magdikit na ang mga balikat namin. Kung ibang babae siguro, baka matagal ka nang nagustuhan. Parang natuyo ang lalamunan ko. Ma'am, sobra naman po kayong makapuri. Natawa siya ng mahina. Tapos bigla niyang hinawakan ang braso ko. Hindi ako nagbibiro. May angas ka rin minsan. Pero sa totoo lang, nakaka-inspire ka. Doon ko unang naramdaman ang init ng palad niya sa balat ko. Sandali lang, pero tumigil ang mga oras. Ang kamay niya, hindi basta simpleng hawak. Para bang may sinasabi ito na hindi na kailangan ng salita. Ma'am, mahinang bulong ko pero hindi ko na naituloy. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Iniwan akong tulala. Ngunit bago pa siya lumakad palabas, ay lumingon siya at ngumiti nang may misteryosong tingin. Hindi ka ba kakain muna? Baka mawalan ka ng lakas. At sa mga oras na yon, doon ako unang tinamaan ng tukso, Miss Roxy. Doon ko napagtanto na ang pagiging magkasama namin sa loob ng bahay niya ay hindi na basta guro't estudyante lang. May unti-unting nabubuong apoy na alam kong delikado, pero hindi ko magawang patayin. Habang inaayos ko pa ang mga huling files sa laptop ni Ma'am Imelda, matapos naming kumain ay napansin kong panay ang sulyap niya sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba o talagang may ibang ibig sabihin ang mga tingin niya. Josh, bakit ang seryoso mo? Biro niya, sabay sandal sa sofa at itinaas ang baso ng juice. Para kang asawa kong namayapa. Lagi ring nakakunot ang noo noon kapag may ginagawa. Napangiti ako kahit may halong kaba. Baka po kasi mapagalitan ako kapag nagkamali. Tumawa siya pero may kakaibang lambing. Hindi kita pagagalitan. Baka nga gantimpalaan pa kita eh. Napatingin ako sa kanya. Gantimpala? Ano kayang ibig sabihin niya doon? Pero bago pa man ako nakasagot, bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Yumuko siya ng bahagya para silipin ang screen. At dahil sa lapit, halos dumikit ang dibdib niya sa balikat ko. Okay na ba to? Hindi na nagahang? Tanong niya, pero tila wala sa files ang atensyon niya. Ramdam kong unti-unting uminit ang paligid. Opo, ma'am. Stable na po yan. Good boy. Bulong niya, sabay dampi ng palad niya sa balikat ko. Nagtagal ang kamay niya ng ilang segundo bago niya inalis yon.
at ngumiti siya na parang nanunukso. Ma'am, baka mabigyan po tayo ng maling impresyon. Mahina akong sabi. Impression? Ano bang iniisip mo, Josh? Tanong niya sabay kagat-labi. Ako? Wala, nagbibiro lang naman. Pero yung tono ng boses niya, may halong hinuha na alam kong sinasadya niya. Tinangka kong ibaling ang atensyon ko sa laptop, pero hindi ko maiwasang matawa. Kung ganyan po kayo magbiro, baka mahirapan ako mag-concentrate. Napataas ang kilay niya. Bakit? Ano bang iniisip mo kapag ako ang kasama mo? Hindi ko nasagot ang mga tanong niya, Miss Roxy. Tumawa siya, sabay abot ng juice. Relax, Josh. Hindi naman kita kakainin. Sabi niya at kumindat. Pero wag ka nga masyadong pa-inosente dyan. Hindi bagay sa'yo. Dagdag niya pa. Sa mga oras na yon, ramdam ko na talaga, Miss Roxy. Hindi na basta't guro't estudyante lang. Ang mga biro niya ay may halong tukso. At ang bawat dampi ng kanyang mga kamay ay parang apoy na unti-unting gumigising. Sa bagay, napilit kong nilalabanan. At alam kong kung magtatagal pa ako sa bahay niya, baka tuluyan na akong bumigay. Hindi ko inaasahan na aabutin kami ng ganoong katagal sa pag-aayos ng laptop at printer ni Ma'am Imelda. 11:00 na ng gabi nang matapos ang lahat. Josh, gabi na. Safe pa ba na umuwi ka ng ganitong oras? May bakanting kwarto naman sa tabi ng silid ko. Doon ka na lang kaya muna matulog. Alok niya. Nagdalawang isip ako, pero nang maalala kong wala na talagang jeep at malayo pa ang uuwian ko, ay napilitan akong tumango. Sige po, ma'am. Pasensya na rin po sa abala. Wala yun. Ako nga ang umabala sa'yo eh. Sagot niya sabay ngiti. Ayoko pating may mangyari sa'yo sa daan. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi ako dinalaw ng antok. Siguro dahil bago ang higaan. O baka dahil hindi ko pa rin makalimutan ang mga titig at haplos niya kanina. Bandang 11:00 ay nagdesisyon akong kumuha ng tubig sa kusina. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ay mapapadaan talaga ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am Imelda. Doon ko narinig ang kakaibang daing. Una, akala ko'y guni-guni ko dala ng pagod. Pero nang dumikit ako ng bahagya sa pinto, malinaw kong narinig ang mga yon na may halong pagtigil ng hininga. Napalunok ako. Unti-unti kong itunulak ang pinto. At doon sumalubong sa akin ang tanawing hindi ko akalaing makikita ko kay Ma'am Imelda. Nakaupo siya sa harap ng laptop niya at may pinapanood. Ang mga kamay niya ay abala sa sariling katawan. Parang naistatwa ko. Gusto kong umalis pero hindi ko magawang igalaw ang mga paa ko. Hanggang sa hindi ko na napansin na nakapasok na pala ako sa kanyang silid. Nagulat siya nang makita ako, ngunit hindi niya sinubukang takpan ang kanyang sarili. Sa halip ay nagtama ang mga mata namin. Ang mga mata niya ay puno ng kapusukan. Ma'am, mahina akong bulong at nanginginig ang boses. Imbis na pagalitan ako o kaya ay itaboy, dahan-dahan niyang inabot ang mga kamay ko. Josh? At sa isang iglap, bumigay na ako, Miss Roxy. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang mga palad. At bago ko pa namalayan, ang mga labi ko'y nasa kanya na. Ang matinding pagnanasa, lahat ng pilit kong pinipigil mula kanina ay tuluyang kumawala. Sa gabing yun, nabura ang guhit sa pagitan ng guro at estudyante. At doon ko naramdaman, nagsimula na akong maligaw sa apoy na hindi ko na alam kung kaya ko pang takasan. Kinabukasan ay iwas kami pareho ni Ma'am Imelda. Hindi kami nagbanggit ni isang salita tungkol sa nangyari. Pero bawat titig, bawat pagsasalubong ay parang apoy
na hindi kayang takpan ng katahimikan. Isang hapon, habang inaayos ko ang ilang papeles na pinasort niya, napansin kong nakatayo siya sa likuran ko. Nang lingunin ko siya, nakita ko ang mga matang puno ng tanong. Pero higit doon, may pagnanasa na hindi niya kayang itago. Josh, mahinang tawag niya. Tama ba yung ginawa natin? Hindi ako nakasagot agad. Sa halip ay umiling lang ako sa kanya. Pero imbis na lumayo ay lalo pa siyang lumapit. Nararamdaman ko na ang hininga niya sa batok ko. Nang dumampi ang kamay niya sa braso ko, ay bumigay na naman ako. Alam kong mali. Bulong ko. Hawak ko ang mga kamay niyang nakapatong sa akin. Pero bakit? Parang lalo kitang hinahanap. Hindi na niya ako sinagot. Sa halip ay hinalikan niya ako mula sa gilid papunta sa labi. At doon ay tuluyan na kaming nawala sa kontrol. Sa mismong opisina niya, doon namin muling nilabas ang init na kanina pa pinipigil. Mas mapusok na ngayon. Mas sabik, parang alam naming baka yun na ang huling pagkakataon, kaya ibinuhos naming lahat. Ngunit hindi iyon ang huli. Paulit-ulit kaming bumabalik sa parehong kasalanan. Sa tuwing walang pasok, lagi kong natatagpuan ang sarili kong nakakulong sa kanyang mga bisig. At sa bawat halik, sa bawat daing, mas lalo kong nakakalimutang may hinihintay akong fiancé sa Canada. Isang beses, pagkatapos naming magkasala muli, ay nakahiga kami pareho. Tinitigan ko siya. Ma'am, baka dumating ang araw na magbayad tayo ng malaki para dito. Napapikit siya. Parang ayaw marinig ang mga sinabi ko. Alam ko, Josh. Pero habang nandito ka, ayoko munang isipin yun. At sa gabing yon, sa halip na tumigil, mas lalo pa kaming nagpatuloy, Miss Roxy. Para bang sinadya naming lunurin ang mga sarili namin. Sa kasalanang alam naming darating din ang kabayaran. Pero sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Ako mismo ay napatunayan ko yon. Ang akala ko, matagal ko pang maitatago ang lahat. Na kaya kong hatiin ang sarili ko. Isang Josh na tapat kay Angelica at isang Josh na alipin ng pagnanasa kay Ma'am Imelda. Pero isang tawag lang ang nagpabagsak sa lahat ng ilusyon ko. Josh? Boses ni Angelica mula sa kabilang linya. Mabigat at halos nanginginig. May dapat ba akong malaman na hindi mo sinasabi? Napakagat ako ng labi. Anong ibig mong sabihin, Jel? Tumahimik kami sandali. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang hikbi. Huwag mo na akong gawing tanga. Pinsan ko mismo ang nakakita sa'yo. May litrato daw kayo nung Ma'am Imelda. Magkahawak kamay. Papasok sa bahay niya. At hindi lang yun, Josh. Sinabi niyang ilang beses ka na niyang nakitang lumalabas mula ron ng madaling araw. Parang gumuho ang mundo ko, Miss Roxy. Nanginig ang mga kamay kong nakahawak sa cellphone. Jel, hindi mo naiintindihan, hindi ganun. Hindi ganun? Putol niya sa sasabihin ko. Ang boses niya ay puno ng sakit. Halos 3 taon kitang sinuportahan. Pinag-ipunan ko ang tuition mo kahit puyat na puyat ako dito sa abroad. Pinili kong magtiis sa layo para sa kinabukasan natin. At ito lang ang susukli mo. Hindi ko alam ang sasabihin ko ng mga panahon na yon. Ang bawat salita ko ay parang lason na lang. Nagkamali ako, Jel. Mahina akong bulong. Hindi lang pagkakamali, Josh. Pinili mo siya. Pinili mong pagtaksilan ako. Kasi kung mahal mo talaga ako, hindi mo magagawa yun. Narinig ko ang bigat sa paghinga niya. Kasabay ng impit na pag-iyak.
Wala na tayo, Josh. Ayoko na. Hindi ako babalik para sa isang taong kayang sirain ang tiwala ko. Pagkatapos noon ay pinutol niya ang tawag. At sa isang iglap, alam kong hindi na siya muling tatawag. Kinabukasan ay kumalat ang usapan sa university. Sapat na ang isang litrato para magsimula ang mga bulong-bulungan. At bago pa tuluyang lumala, nagdesisyon akong lumipat ng university, Miss Roxy. Lumayo, magtago, para kahit papano ay makalayo sa mga matang mapanghusga. Si Ma'am Imelda lang ang nanatili sa tabi ko. Siya ang umalalay noong nararamdaman kong wala na akong karapatang bumangon. Sa mga gabi ng katahimikan at pagkapagabag, siya ang naging kanlungan ko. Pero kahit nasa bisig ko siya, hindi pa rin mawala ang bigat sa dibdib ko. Alam kong may iniwan akong sugat na hindi na maghihilom. Ang sugat na ako mismo ang may gawa. At ngayong patuloy pa rin ang relasyon namin ni Ma'am Imelda, hindi ko alam kung masasabing panibagong simula ito o mas malalim na pagkakalunod. At para kay Angelica, kung nasan ka man ngayon, hiling kong sana ay masaya ka. Hindi sapat ang salitang patawad para sa mga ginawa ko sa'yo. Pero sana dumating ang panahong mapatawad mo ko. Maraming salamat sa lahat. Sa suporta, sa tiwala mo, sa pagmamahal na sinayang ko. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakikinig. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Josh. Napakinggan po natin ang kwento ni Josh. Please subscribe and tap the notification bell para updated ka pa sa mga susunod na istorya. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.